Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. So, anong ginagawa mo, Lucy? Nasa hapag sila ngayon at kumakain ng niluto ni Elizabeth na pesto. Ang totoo, masarap talaga ito. Isa akong sundalo, sabi niya. Ngayong nakikita na niya ito na mas mabuti, ay mas na-realize niya kung bakit ito nagustuhan ni Gael. Alam niya maganda siya at madami din ang nakakagusto sa kanya. Pero ang lalaking gusto niya ay hindi siya gusto. Wow! Parang yung sundalong nakikipaglaban sa field? Tanong naman ni Elizabeth. Tumango naman siya rito. Nakikipaglaban din ako sa mga rebelde. Talaga? Magaling ka bang pumarel? Nasa boses nito ang kuryosidad at hindi niya maramdamang nanunuya ito. Sabihin na nating tama ang target ko. Sinanay kami gumamit ng mga handgun at rifles. Pero marunong din kami sa hand-to-hand combat na labanan kung sakasakali. Hindi ako makakakilala ng maraming babaeng mga sundalo. Ngumiti naman siya. Marami akong naririnig pero marami kaming babae. Majority nga lang ang mga lalaki. Tumango naman ito. Wala ka pang nakikilalang taga roon? I mean, you are pretty. Siguro naman may nakakagusto sa'yo roon. Nahihiyang ngumiti naman siya. Meron naman, it's just that I don't really want a soldier for a husband. Why? Kasi kung dalawa kaming sundalo at kapag nagkaanak kami, what if both of us died in the battlefield, right? Ayoko namang maiwan yung anak namin. And wala pa sa isip ko yun ngayon. I have a bigger things coming up. Getting married is at least of my priorities. Of course, apart it was a lie. Napatitig naman ito sa kanya saglit bago muling ngumiti. Tumikim siya rito. She felt so awkward. Kausap ang kasintahan ng asawa. So gaano na kayo katagal ni Gael? And that questions opened up the Pandora's box. Kinuwento na nito ang love story nila mula noong magkakilala sila. Pati nga ang mga plano ng mga ito ay naikwento na rin nito. Halos mangalay na siya sa kakatango dahil wala naman siyang chance na magsalita. Bilib na nga siya sa sarili niya at natagalan niya ang kwento nito. Pakiramdam niya na digest na niya ang mga kinakain niya sa tagal ng kwento nito. And yeah, nandito na kami. Magilaw nitong sabi habang tinitingnan si Gael. Lumaban siya ng husto para magpakita ng ngiti sa mga labi. Tumayo na siya. Well, I love you too, the lovebirds. Pagkatapos niyang iligpit ang mga pinagkainan ay lumabas na siya ng bahay. Saka lang niya pinakawalan ang pinipigilang hininga. Sobra siyang nasasaktan. Paano niya makakayanang panuurin ang lalaking mahal niya, ang asawa niya, at ang babaheng mahal ng kanyang asawa? Dinala siya ng mga paa niya sa cafe ni Abby. Nakita niya itong kausap ang isang magandang babae. Kinawayan siya ni Abby, saka sinabihang lumapit sa mga ito. Sa yung ikinukwento ko sa iyo, siya si Commander, siya si Lucy. Lucy, si Marceline. Wow! You look better than I expected. Kumunot naman ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Oh, never mind. Nice to meet you. Umupo na siya sa tabi ng mga ito. Nailang naman siya bigla dahil sa titig ni Marceline sa kanya. May dumi ba ako sa mukha ko? Hindi nakatiis na tanong niya rito. Gawain talaga niya yan, sabi naman ni Abby. Nag-i-imagine ako ng gown design sa'yo ngayon. Tila nahi-hypnotize na sabi naman ni Marceline. Fashion designer ka? Tumango naman ito. Yup, I own Marceline's. Nalaki naman ang mga mata niya dahil isa iyon sa mga paboritong brands ni Simon. Talaga? Oo, isa ka ba sa nagmamay-ari ng mga gawa ko? Umiling naman siya rito. Hindi ko afford, pero iyong kapatid ko maraming damit galing sa line mo. He's an aspiring fashion designer too. Nagniningning naman ang mga mata nito.
Talaga? Pwede ba akong magpa-pictures? Isisend ko lang sa kapatid ko. Kukuha pa lang sana sila ng pictures na may marinig silang boses. Uy, pasama naman sa pictures. Again, she was starstruck. It was no other than Mark Esteves. Napakagwapo pala talaga nito sa personal. Ito ang paboritong pinapanood ng mami niya. Umakbay ito sa kanila bago sila kinuhanan ng litrato. They had a couple of shots before Mark realized that he didn't introduce himself. Ako nga pala si Mark. Alam ko, paborito ka ng mami ko. Hindi niya mapigilang sabihin. Sorry, nahihiyang sabi niya rito. Naiintindihan ko. Ako si Lucy, pakilala niya rito. Tinanggap nito ang kamay niya at hinalikan ang likod nito. Lanti mo oy, sabi naman ni Abby rito. Tinignan naman siya ni Mark. Are you single? Natawa naman siya ng pagak at nagkibit balikat. Ako na yata ngayon. Gusto mo bang makipag-date sa akin? Sige na, pagbigyan mo na, kawawa naman. Sabi ni Abby sa kanya. Hoy, lieutenant yan ha, gago. Batok nito kay Mark. Oh, interesting. Inakbayan siya nito. Can we have dinner tonight? Wala naman akong gagawin. Naalala niyang ganun din si Gael, may date kasama si Elizabeth. Saan kita pupuntahan? Sumingit naman si Marceline sa kanilang dalawa ni Mark. Sunduin mo siya sa butik. Nilingon niya ito. Butik mo? Oo, it's a plan then. Nakangiting sabi naman ni Mark. Ang cute talaga ng dimples nito. Napatigil sila na may tumakip sa mata niya. Dahil nagulat siya. She acted on instinct. Siniko niya ang nasa likod niya dahilan para maalis ang kamay nito sa mata niya. Hinawakan niya ang katawan nito at binaliktad ito. Napatigil sila na marinig ang pag-igik ng isang lalaki. He looked equally gorgeous, only he was in pain because of her. Oh my gosh, I'm so sorry. Tumayo naman ang lalaki habang hawak ang likod nito. Man, you're strong. Hindi ka na talaga natuto kay Patch. Ano Sir Edwin? Sabi naman ni Abby na iiling-iling. Malay ko ba lahat ng babae rito marunong ng self-defense? And I was just joking around. Yan ang napapala mo, gago. Sabi naman ni Mark Deet. Bumaling naman sa kanya ang mga mata nito. I'm Edwin. You are? Lucy. Okay ka lang ba talaga? Sinipat niya ang tagiliran nito. Sorry ha. I didn't mean. Consider it forgiven kung makikipag-date ka sa akin. Kinindatan pa siya nito. Abby rolled her eyes. Kilalandi talaga. Tumango naman si Marceline at humawak sa braso niya. Of course she will, pero bukas na lang Sir Edwin. Kasi may date pa sila ni Sir Mark tonight. That's fine. Initaan siya ni Edwin. I'll see you beautiful. Tinanaw niya ng tingin ang dalawang lalaki na umalis na. Did she just secure 2 dates with 2 handsome men? I'm overwhelmed. Bulong niya sa sarili. Nasa amin ka kung saan eksaktong gusto ka namin, sabi naman ni Abby. At nakahanap ako ng modelo para sa aking dalawang pinakabagong disenyo, sabi naman ni Marceline. Hindi ko maintindihan. Totoo naman yun, hindi ba? Naguguluhan talaga siya. She's not technically single yet, lalo na nasa club siya under her husband's name. Kung makikita ka ni Sir Gael na may ibang kadate, malay mo tablan siya. Ma-realize niyang di kaniya kayang makita kasamang ibang lalaki. Abby's right. At ibabalik kita bilang prinsesa. Napangiti naman siya. Iniisip niya kung magkakaroon ba ng reaksyon si Gael sa mga magiging kadate niya. Sana nga. Pero baka hindi ito magsiselos. Wala naman itong nararamdaman para sa kanya. Muli ay napalingon sila sa pintuan. Pumasok ang isang babae sa cafe. Naka-white shirt siya at denim jumper. Ang kanyang pixie cat ay napaka-cute at napakabata sa kanya. What's up mga girls? Yumakap naman si Marceline dito. Amara baby, tuloy pa ba tayo sa Friday? Oo naman. Nakapag-stock up na ako ng mga food and I have found the new drama na pagpupuyatan natin. Napansin siya ng babae. Hi! Ngumiti naman siya pabalik. Hi! I'm Amara, the club florist and event organizer. Bago ka lang ba dito? She's a visitor and she's a lieutenant, sabi naman ni Abby. Wow! No shit! Ikaw dapat niloloko mo na naman ako.
Babae yung bibig mo, pasmado. Sabi naman ni Abby na mayos kasama pang pagsundot dito. Tawagin mo na lang akong Lucy. Gusto mo ba ng tulips? Tulips? Yung parang nasa Amsterdam? Talagang galing sila sa farm ko sa Amsterdam. Marahan siyang tumango. Can I have one? Girl, bibigyan kita ng basket, okay? Pero mahal yun, diba? Ayaw niyang magmayabang sa mga bagay na hindi naman talaga napakahalaga. Ito ay libre para sa'yo. Talaga? Tumango naman ito. Hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kasiyahan sa mga bago niyang nakikilala. Hindi na lang siya nakakulong sa malamig at tahimik na bahay ni Gael. Nagkaroon na rin siya ng mga bagong kaibigan. Ayan, mas maganda ka na sa nobya ng asawa mo. Napangiti si Lucy sa tinura naman ni Marceline. Parang fairy godmother nga niya ang dalaga. She was an amazing designer and a hairstylist. Kaya pala ito iniidolo ni Simon dahil napakaganda ng mga disenyo nito. Hinayaan niyang itrim nito ang buhok niya at kinulot ang bawat dulo at hinayaang nakalugay. Hindi ba ito sobra-sobra, Marceline? I mean, dinner lang naman yun. Sumimangot naman ito sa kanya. Ate, it's not every day you met Mark and get date with him. Saka kami nagbibihis para magpaganda. Hindi kami nagbibihis para sa lalaki lang. Hindi ko ata kayang bayaran ito. Nakita niya ang mga disenyo nito sa website. Her most simple dress cost 5K. It's free. Sabihin na nating walking mannequin kita. And you look gorgeous in that dress, sister. You have the height and the body for it. Sinipat niya ang sarili sa full-length mirror nito. Tila hindi talaga siya makikilala nito. Nawala na yung babaeng laging nakasuot ng camouflage na uniform. Kung hindi siya naging sundalo, ganito ang magiging style niya araw-araw. Yung damit na may kulay mga borda na pulang bulaklak ay isang tanawin. Pinares nito ito sa mga sapatos. Break a leg ha, at tandaan mo. Kapag nakita mo si Sir Gael, hayaan mo siya. Isipin mo, wala siya roon. Enjoy the night. Remember, make him miss you. Make him follow you around without being of use. I feel bad that I'm stealing him away. Babae rin si Elizabeth. Hindi ko dapat ginagawa sa kanya yon. Bumuntong hininga ito at umupo sa may vanity table. Tama, gosh, nahawa na talaga ako kay Abby. Hinawakan nito ang kamay niya. Just think of it this way. You're starting to live your life. Meeting people, going on date. Hindi ka na nakakulong sa kasal ninyo. Lucy, mamuhay ka ng malaya. Ngumiti ito. Pakiramdam niya totoo si Marceline. Salamat. O sige na, nandiyan na si Sir Mark. Lumabas na sila sa reception area ng butik. Mark, dashing as ever, was waiting for her. Tumas ang kilay nito. Wow, parang basahan ako ah. Wala pong basahan sa worth 100K, sir. Halos lumuwa ang mata niya. 100K? Lumabi naman ito. Discounted na nga yun. Binili ko noong nag-sale sila. Natawa naman sila ni Marceline. Let me stitch one for you. Parang may naisip akong design bigla. You know where to drop it. Singilan mo na lang si Abby, mayaman naman yun. Sumaludo sa kanila si Marceline bago sila iniwan. Naglakad naman sila papunta sa sasakyan nito. He smelled fresh. Hindi matapang ang amoy nito. Pero para sa kanya, mas gusto niya pa rin ang amoy ni Gael. Let me know if I'm making you uncomfortable, okay? Inalalayan siya nitong makasakay. Magaan naman ang pakiramdam ko sa'yo. Sabi niya na makasakay na sila ni Mark. Baka nga ikaw pa ang may gawin sa akin. Kaysa ako ang may gawin sa'yo. Natawa naman silang dalawa. Hindi ko gagawin sa'yo ang ginagawa ko kay Edwin. Mabuti kung ganon. Nag-drive na ito patungong greenhouse kung saan sila magdi-dinner. Hindi pa nakapasok siya roon. Si Amara ba ang nagmi-maintain ng mga halaman sa loob niyon? Iginaya na sila sa mesa nila. Mukhang masasarap lahat ng nasa menu. Nang makuha ang order nila ay nagkatinginan sila ni Mark. Mabait na ngumiti ito sa kanya. Have you been on date lately? Tanong naman ito. Umiling naman siya. Hindi ako kailanman nakapunta sa ganitong lugar. Iniangat niya ang kanyang ulo. Pili ba yun? Kanda I guessed kapag bakasyon ko.
I just spent time with my family. I don't know walang nagtanong sa'yo. There was a couple. Ayaw ko lang talaga. Dahil ba sa kasal mo? Napatingin siya rito kasabay ng pagpasok naman nila Gael at Elizabeth. Nag-iwas siya ng tingin bago pa man siya mapansin ng mga ito. Di ba nasa proseso ang inyong kasal? Bakit inaalala mo pa yon? Kapag kuwan ay tumango-tango ito. Parang alam ko na kung bakit. Napalunok siya ng hawakan nito ang kamay niya. Kumindat ito sa kanya na ibig sabihin, sabayan na lang niya ito. Anyways, wala ka bang itatanong sa akin? Nakikita niya sa gilid ng mga mata niya na sa isang table lang ang layo nila Gael at Elizabeth. Sinusubukan ba itong pagsilosin ni Mark? Mahal mo ba ang trabaho mo? Nilaro niya ang mga daliri niya. I do. Hinila lang ako ni Abby na mag-audition noong teenagers pa kami. Ako yung nakapasok. Abby eventually ventured into a food business. I started to enjoy kahit initially napipilitan lang talaga ako. Bakit? I mean, you have the looks and the talent. Isa ka sa best find na network mo. I always wanted to be someone else. Hindi ko na nga maalala kung piloto, doktor o abogado yon. You see, I can't be a celebrity forever. Takot ka bang malaos? I mean, parang malabo naman yun. I guess all celebrities fear that. I have to be someone else before that happen. Sabi ko, titigil ako sa pag-arte kapag nakapag-asawa na ako. I have investment that can sustain me in the coming years. May prospect ka na ba sa magiging asawa mo? Tumingin ito sa kanya at nakikita niya sa mga mata nito na may itinatago ito. Nahanap mo na ba siya? Ito ay mas katulad ng isang pahayag kaysa sa isang tanong. Ngumiti naman ito. Palagi akong nakakahanap ng isa na sa huli ay magiging hindi pala yun. Nagkibit balikat siya. Why not Abby? I mean your friends. You're both single. Never ba kayong nagka-developan? That likes incest. I mean, she's more like sisters to me. Although kapag sawi talaga kami, hanggang mag-30 kami, no choice na talaga kami. Kami na lang ang magpapakasal. You both want a family. You both want to get married to someone. Natawa naman siya rito. One thing I learned from marriage is not to take it for granted. It's still a union of two people in love. Ayaw mo bang iharap sa altar ang babae na mahal at gusto mo makasama habang buhay? Sorry ha, hopeless romantic kasi ako. Who wouldn't want that? Wealth can buy that. Sana makita ko pa ang babaeng yun. Baka may boyfriend pa yun ngayon, kaya hindi ko pa siya nakikita. Ngumiti naman siya. Hanapin natin ang mga tamang tao, Mark. Tamang-tama namang dumating ang mga pagkain nila. They shared their food dahil magkaiba sila ng orders. Bakit ba para kang bibitayin kung makakain? Tanong naman sa kanya ni Mark. Gutom na ako. Sa kamis ko nang kumain na may kasama. Tinapik nito ang kamay niya. Kapag gusto mong kumain na may kasama, just drop by Drunk and Sober. Meron at merong kakausap sa iyo roon. Feeling close lahat ng mga members dito. Lalo na sa mga bisita. Parang ikaw. Close ako sa lahat. Hindi lang nila alam na close kami. Tumikhim naman siya. Busy ka ba sa... Kumunot ang noon nito. I don't know. I can check. Bakit? Alam kong may ginagawa kang show noon para sa mga sundalo at pamilya nila. Marami akong kilala sa mga sundalo na idol ka talaga. Lalo na yung mga anak nila. Kaso lagi daw full ang schedule mo. Nabilib daw talaga sila sa'yo noong ginawa mo iyong indie films mo noong tungkol sa mga sundalo. It was an honor. Tumango naman ito. Sasabihin ko ang manager ko. I'll let you know. Na-excite naman siya. Naiisip niya pa lang ang mga reaksyon ng mga kasamahan niya ay napapangiti na siya. Salamat. Huwag kang mag-alala. Uminom siya ng tubig bago huling tumingin sa kanya. Gusto mo ba ng alak ngayong gabi? She nodded kaya agad itong nagbayad. Nagpaalam ito na magbabanyo muna kaya naiwan siya sa mesa. Inilibot niya muli ang mata sa greenhouse. It was really beautiful. Napatigil lang siya na magawi ang tingin niya sa mesa nila Gael. Nakatitig ito sa kanya samantalang si Elizabeth naman ay busy sa pagkain at pagsasalita rito. Nang makabalik si Mark ay kinuha nito ang kamay niya
at marahan siyang hinila palabas. Ramdam pa rin niya ang titig ni Gael sa likuran niya.